Magandang araw mga ka-edukambyon. Narinig mo na ba ang tanong na hanggang saan makakarating ang 20 pesos mo? Ano ang kakaiba sa tanong na ito at patok na patok? Kung iisipin nating mabuti, wala itong iisang tamang sagot. Sa halip, mag-iisip tayo ng iba't ibang mga sagot to think creatively. This question requires divergent thinking or the generation of a variety of ideas and alternative solutions to problems. It's the same cognitive skill that we use when we do brainstorming, thinking of new uses, or answering what-if questions. This type of thinking becomes more powerful with another type of thinking. Ito yung convergent thinking, which encourages us to bring together information to solve a problem. So, after a brainstorming activity, pipili na tayo ng pinakamainam o pinakaangkop na aksyon, gawain o solusyon. Na-consider na natin lahat ng possibilities, lahat ng options, lahat ng alternatives. So, makakapili na tayo ng pinakamainam. Paano ito maaring gamitin sa isang science classroom? Halimbawa, sa isang activity, ang unang tanong ay, write as many products of chemistry as you can na ginagamit mo every day. So, divergent thinking ito. Pagkatapos, from the list, choose the 10 most important things. So ito naman, convergent thinking na. Lastly, what would life be like if you only had these 10 things which you would have to share with your groupmates? Isa pang divergent thinking ito. Ito ang F2F o funnel to flask strategy. Ang wide rim ng funnel symbolizes divergent thinking. At sa pagitan ng funnel at ng flask ay narrow, which of course symbolizes convergence. At sa baba, makikitang wide ulit yung base ng ating funnel, which again symbolizes divergent thinking. Mahalagang maituro natin ang divergent thinking at convergent thinking sa ating mga estudyante upang mai-apply din ito sa iba pang aspeto ng buhay nila. Mag-isip ng maraming posibleng sagot sa mga problema. Suriin ang mga options, pumili ng pinakaangkop na aksyon at magpatuloy sa paghahanap ng mga alternatibong solusyon. Ito ay mga kakayahan para sa aktibong pakikilahok nila sa kanilang pagkatuto at pag-unlad. Ito ang galawang edukampiyon ko. Ano ang sayo? Isang mapagpalang araw mga kaedukampiyon, may tanong ako sa inyo. Anong mas mabigat? Isang kilong bulak o isang kilong pako? Malamang ang sagot mo ay pako dahil ang pako ay bakal at mas mabigat kesa sa bulak na malambot. Siyempre, ang sagot ay wala dahil parehas sila ng sukat. Parehas silang tig 1 kilo. Ngunit may mga tao na nagsasabi na magkaiba ang bigat ng mga yan. Paano nila naisip na magkaiba ang kanilang bigat? Sila ay nag-eksperimento at ginamit nila ang kanilang critical thinking. What is critical thinking? According to experts, critical thinking makes you question, analyze, interpret, evaluate, and make a judgment about what you read, hear, say, or write. Good critical thinking is about making reliable judgments based on reliable information. According to Osborne, in 2014, critical thinking is fostered in the science classrooms. We can develop critical thinking in our science classrooms by providing opportunities to engage students in critique, argumentation, and/or questioning. Sa paggawa ng mga daily lesson plan, magbigay tayo ng mga essential questions or EQ. Halimbawa, sa topic na Earth Science, what if the inner core is not solid? Will it support life? Ang EQ na ito ay sasagutin ng mga bata bagong matapos ang lesson. Bukod sa mga EQs, ang mga guide questions sa mga activities at experiments ay naghahasa rin sa critical thinking ng mga mag-aaral natin. We can also develop critical thinking by driving students to critique or challenge
knowledge already framed. Magdisenyo tayo ng mga activities o magbigay ng mga situations na students will critically compare the evidences with the predictions, with what we observe, and by argument. With this, science maintains its objectivity. We can also promote critical thinking by responding to students' pre- and misconceptions. Kaya, mahalaga na magbigay tayo ng pre-test before a module or topic. Mula sa pre-test ay malalaman natin ang kanilang mga pre- at misconceptions. This formative assessment can be used as a springboard to our lesson proper. Remember, critical thinking is at the heart of scientific inquiry. A good scientist is one who never stops asking why things happen or how things happen. Science makes progress when we find data that contradicts our current scientific ideas. Ito ang galawang EduCampion ko. Ano ang sayo? Magandang araw ka EduCampion. Kapag naririnig natin ang katagang collaboration, group work ba agad ang pumapasok sa ating isipan? Hindi naman iyan nakakapagtaka, pero para sa video na ito ay ating palawakin ang peer collaboration. From the words peer, meaning equal standing with one another, and collaboration as in act of working together for a common goal, peer collaboration in the science classroom enables students to see their classmates as someone that they can confidently share and exchange ideas, hypotheses, and conduct experiments with. Ito ay isang closer relationship na iba sa pagtingin nila sa atin bilang kanilang teacher o facilitator sa klase. Pero paano ba natin ito maipapamalas sa loob ng science classroom? Narito ang PAC na dapat tandaan. Una ay purpose. Bawat experiment o activity ay mayroong objectives na dapat maibigay ng malinaw at buo sa klase. Ang pagkakaroon ng pre-laboratory discussion o paglalahad sa activity instruction ay magsisiguro na mayroong common purpose o problem to be solved. Sa ganitong paraan, pagdating ng oras na sila ay nasa grupo na, ay mayroong sapat at konkretong pundasyon ang kanilang magiging diskurso. Pangalawa ay assemble. Ito naman ay para sa mga activity na mahaba man o maikli. Maglaan ng pagkakataon na mapagsama ang grupo. Ang task sheet ay makakatulong upang makilala nila ang bawat isa, ang kakayahan ng kanilang bawat miyembro sa paggawa. Dito rin nila mabubuo ang sense of trust sa idea at output ng kanilang grupo. Huli ay choice. Bilang isang grupo ay dapat mabigyan sila ng flexibility kung paano may pepresenta ang kanilang output. Whether in the form of graphic organizers, models, or experiments, validating their choice of data presentation empowers their choice and make the task their own product. Purpose, assemble, choice. Subukan ng mga ito para sa isang PAC, perfect collaboration. Ito ang galawang EduCampion ko. Anong sayo?